Kilala natin siya bilang matapang na pinuno at ama ng Davao. Ito ang talambuhay ni Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak si Rodrigo Roa Duterte noong Marso 28, 1945 sa Maasin, Leyte. Anak siya ni Vicente Duterte na isang abogado at politiko at Soledad Roa, isang guro at civic leader. Ang kanyang ama ay naging gobernador ng Davao habang ang kanyang ina ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang aktivistang panlipunan. Lumaki si Rodrigo sa isang pamilyang may malalim na pagmamahal sa kanilang bayan at ito ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Bilang bata, lumipat ang pamilya ni Rodrigo sa Davao City kung saan siya lumaki at nag-aral. Nagtapos siya ng elementarya sa Santa Ana Elementary School at sekundarya sa Holy Cross College of Digos. Mula pa noon, kilala na siya bilang isang batang may tapang at palaban, ngunit puno rin ng pagmamahal sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Nag-aral si Duterte ng Political Science sa Lyceum of the Philippines University, kung saan naging aktibo siya sa student organizations. Dito rin niya nakilala si Jose Maria Sison, ang founder ng Communist Party of the Philippines, na nagbigay impluensya sa kanyang pananaw sa politika. Pagkatapos ng kolehiyo, kumuha siya ng law degree sa San Beda College. Kahit na nakilala siya sa pagiging pasaway at mainitin ang ulo, nakapagtapos siya at naging abogado noong 1972. Matapos maging abogado, nagsimula si Duterte bilang isang prosecutor sa Davao City noong 1977. Dito niya nakita ang laganap na kriminalidad at korupsyon na nag-udyok sa kanya na pumasok sa politika. Noong 1986, pagkatapos ng EDSA People Power Revolution, hinirang siya bilang OIC Vice Mayor ng Davao City. Noong 1988, nahalal siya bilang Mayor ng Davao City at dito nagsimula ang kanyang mahabang termino bilang leader ng lungsod. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, nagbago ang mukha ng Davao City. Kilala siya sa kanyang striktong pagpapatupad ng batas na nagdulot ng pagbaba ng kriminalidad. Isa sa mga pinakakontrobersyal na hakbangin niya ay ang paggamit ng Davao Death Squad na pinaniniwala ang responsable sa maraming extrajudicial killings ng mga kriminal. Bagamat kritikal ang iba sa kanyang mga pamamaraan, maraming residente ang nakaramdam ng mas ligtas na kapaligiran. Ipinatupad din niya ang mga ordinansa tulad ng smoking ban at liquor ban na nagbigay disiplina sa komunidad. Noong 2015, nagdesisyon si Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa kabila ng kanyang mga naunang pahayag na hindi siya interesado sa posisyon. Ang kanyang kampanya ay nakasentro sa platapormang pagbabago, anti-korupsyon at pagsugpo sa kriminalidad. Ang kanyang matapang na pananalita at prangka na estilo ay pumukaw sa damdamin ng maraming Pilipino na sawang-sawa na sa status quo. Noong Mayo 2016, nagwagi siya sa halalan at nanumpa bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas noong June 30, 2016. Sa kanyang termino bilang Pangulo, isa sa mga pangunahing advokasya ni Duterte ay ang kampanya kontra droga na nagdulot ng maraming pagkamatay at kritisismo mula sa lokal at internasyonal na komunidad. Pinangunahan din niya ang mga proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Build, Build, Build program na naglalayong magpatayo ng mga bagong daan, tulay at iba pang infrastruktura upang palakasin ang ekonomiya. Bukod sa mga ito, isinulong din ni Duterte ang isang independent foreign policy na naglalayong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa China at Russia habang pinapanatili ang alyansa sa Estados Unidos. Ang kanyang administrasyon ay naharap din sa mga issue tulad ng krisis sa Marawi, kalamidad at ang COVID-19 pandemic. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Marami ang pumuna sa kanyang paraan ng pamumuno, lalo na sa kampanya kontra droga na nagresulta sa libu-libong pagkamatay. Halos para ng libingan ng ating bayan. Araw-araw ay may pinapatay, araw-araw ay may ililibing. Maraming human rights organizations ang nagulat ng mga paglabag sa karapatang pantao at nagkaroon ng mga investigasyon mula sa International Criminal Court. Gayunpaman, maraming Pilipino ang patuloy na sumusuporta sa kanya dahil sa kanyang mga proyekto sa infrastruktura, economic reforms at iba pang reforma.
Either you kill me or I will kill you, idiots. Huwag ninyo akong bulahin dito. Sa personal na buhay, si Duterte ay may 4 na anak, sina Paulo, Sara, Sebastian at Veronica. Si Sara, nakilala rin bilang Inday Sara, ay sumunod sa kanyang yapak at naging mayor ng Davao City. Matapos ang kanyang termino bilang Pangulo, nanatili siyang aktibo sa politika at patuloy na nagbibigay ng kanyang opinyon sa mga isyu ng bansa. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Siya rin ay nagretiro sa kanyang tahanan sa Davao City, kung saan patuloy niyang pinapahayag ang kanyang pagmamahal sa bayan at mga mamamayan. Mula sa kanyang mga unang hakbang sa Davao hanggang sa Malacanang, si Rodrigo Roa Duterte ay nag-iwan ng hindi mapapantayang marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang leader na handang ipaglaban ang kanyang paniniwala para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video tungkol sa kasaysayan ng ating bansa.